Panginoon. Now, this month of January, ating theme po is love. Everybody say, love. Now, let's open our Bible in Matthew chapter 22, reading in verse 36 to 38. Matthew chapter 22, verse 36 to 38. If you have your Bible, mga kapatid, with me, you can open it and read it. Sabi ng Bible, Teacher, which is the greatest commandment in the law? I'm reading another translation. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Mark chapter 12, verse 29 to 30, mga kapatid. Let's read Mark chapter 12, verse 29 to 30. The most important one, everybody say, most important. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. If the number one greatest commandment is to love God, then today let's make sure dapat tayo maging responsible every time you will say, I love you, God. Everybody say, make it sure. Now, let us pray, mga kapatid. Dakilang Panginoon, turuan nyo kami, Panginoon God, na mahalin ka ng buong puso, isip, at kaluluwa, Panginoon God. Lord, help us, Panginoon, not to express it not just by words, but into action, Panginoon God. Turuan mo kami, Panginoon, na bigyan at ka ng kaluwalhatian at kapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. At higit sa lahat, mahalin ka ng tunay, Panginoon. We give you all the glory and praises. Everybody say, in Jesus' name. Now, sabihin mo sa katabi mo, loving God. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Now, we know heart and soul, emotions, mga kapatid, is involved, but hindi lang patungkol dito ating pong pag-usapan, involves mind, or intellect, thoughts, or strength, mga kapatid, action and doing. Lahat yan, mga kapatid, it involves every time we say, I love God. Everybody say, I love God. Now, Joshua 23 verse 11 says, So be very careful to love the Lord your God. So, sa Old Testament pa lang, mga kapatid, si Joshua, kanya na pong tinuro at hindi lang po, basta lang po, turo ba't paalala sa bawat anak ng Diyos nung kaunang kapanahunan, mga kapatid, na pagkaingatan ninyo, mga kapatid. Or, sinasabi ni Joshua dito, mag-ingat kayo, no? Sa mga bagay na ating pong ginagawa, mga kapatid, higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil yung pagmamahal o sinasabi natin pag-ibig sa ating Panginoon ay hindi lang po basta ito sinasabi o sinasalita, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. But it involves your heart and soul, mind, and strength. Meaning, heart and soul involve your emotions. Mind involve your intellect and thoughts, mga kapatid. Strength involve your action and doing. Dahil marami sa atin, mga kapatid, we say into our mouth, I love you, Lord, but our heart and soul and mind is far from it. Marami ngayon kapanahonan, in fact, the Bible always already told us and warned us, mga kapatid, sa huling kapanahonan, that maraming tao na that their lips nagsasabing, mahal kita, Panginoon, but their hearts are very far from it. Na marami na ngayon, mga kabataan, na pinaglalaruan na lang ang pag-ibig. Na parang halos binabato na lang ang I love you, mga kapatid. At marami din namang umaasa at nasasaktan, at kaya nasasaktan, mga kapatid. You say, kung tayo po lahat, mga kapatid, ay magkaroon ng responsibilidad na every time we say, I love you, Lord, you must be careful if your heart is in it, or soul and mind and strength. Dahil marami sa atin ngayon, mga kapatid, hanggang doon na lang tayo sa mouth. Kaya nga tayo pinaalalahanan, mga kapatid, hindi lang sa New Testament, sa bagong tipan, kundi gayon din sa lumang tipan, mga kapatid. Be very careful to love the Lord. Dahil kung hindi naman din siya ang nilalaman ng iyong puso at kaluluwa,
then numero uno tayong sinungaling, mga kapatid. You see, hindi po natin kayang itanggi lahat ng bagay. Amen. Kaya mo man itanggi sa iyong nanay at tatay, pero hindi mo kayang pagtanggihan at pagsinungalingan ang ating dakilang Panginoon. That's why God always look on our heart. Then God knows it and sees it all, mga kapatid. It's the number one priority, mga kapatid, to love God. Everybody say, my number one priority. That's why this week, mga kapatid, starting this month, our team, amen, loving people, loving God, loving people, mga kapatid, amen. That is, amen, the first and great, second commandment, mga kapatid, hallelujah. That's why we need to include in our prayer, Lord, each day, every time I wake up, help me to acknowledge, help me to do your will, help me to love you with all my heart. Kaya nga kasama sa prayer dapat natin, Lord, let my love for you direct everything. Pag sinabi mong direct everything, lahat kasama doon, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I love you, maliban lang sa Kanya. Maliban lang kay nanay ko, dahil lagi akong pinapagalitan. Maliban lang sa tatay ko, dahil pinapabayaan ako. Maliban lang, Lord, mahal kita dahil good ang business ko. Mahal kita dahil wala akong karamdaman. But in spite of everything, mga kapatid, good or bad, you must be very careful, mga kapatid. You must love the Lord in everything. Everything you do and say, mga kapatid, starting today, let us sure that we really love the Lord, mga kapatid. Psalms 18 verse 1, I love you, O Lord, my strength. David says it involves his, not just all to his... Not just, mga kapatid, hindi lang dahil meron siyang position, meron siyang magandang ari-aria, or they have beautiful palace, mga kapatid, but David pronounce it and say it, mga kapatid, with action. That's why David says, I love you, O Lord, my strength. Diba kapag mahal mo ang isang tao, nandoon yung kalakasan mo, mga kapatid? Totoo yun eh. Nakakapawi ng pagod kapag makita mo yung mahal mo sa buhay. Pero kapag kaaway mo, masisira ang araw mo, mga kapatid. Talaga. Amen? Talagang meron talagang ganun, mga kapatid. Pero pag sinabi mong mahal kita, Panginoon, kaya nga inutos niya, dapat mahalin mo rin ang iyong kaaway. Diba? Napaka-very specific ng Panginoon, mga kapatid. Dahil alam ng Lord na meron kang kaaway. Taas ang kamay ang walang kaaway. Lahat tayo may kaaway. Hallelujah. That's why, if we follow David, mga kapatid, example, and tell the Lord that, Lord, I love you, kasama dyan yung asawa mo, yung mga anak mo, mga kapatid, hallelujah, and expression that kasama mo na rin yan in exercise, mga kapatid, yung iyo pong pagmamahal sa ating dakilang Panginoon. Dahil kapag tunay, Brother Job Montigo, na iniibig mo ang Panginoon, susunod yan na iibigin mo rin ang iyo pong mga mahal sa buhay. Dahil hindi mo kayang basta lang ibigin, mga kapatid, ang lahat ng tao na sabihin mo, I love you, brother, I love you, sister, na walang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil sa Diyos lamang ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. At siya rin ang pinagmulan ng pag-ibig. Kaya nga sabi ng Bible, God is love. Everybody say, praise the Lord. Psalms 26 verse 8 says, I love the house where you live, O Lord, the place where your glory dwells. My Lord. When we say where your glory dwells, mga kapatid, si David po ay hindi lang pinatungkol niya doon, hallelujah, yung mga ari-arian na magandang mansyon at meron pong mga bagay na ikakaganda at kakasaya ng iyong mata at paningin, mga kapatid, that desires according to your heart, na gusto mo lang makita, Brother Jeff Buena, meron kang motor na big bike, meron kang asawa na maganda, meron kang magandang, that's good, mga kapatid. But David says, ang kanya pong pinakamahalaga, mga kapatid, is the house where the Lord live. Hallelujah. Dahil aanhin mo ang mga bagay at ari-arian kung wala ang Diyos at wala po ang pag-ibig ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga maraming tao ang naliligaw at nang manlilimos ng pag-ibig. Tila mga kapatid, parang nasa kanila lahat na ng mga bagay, pero meron pa rin kulang at puwang sa kanila. Yan yung pag-ibig na minsan
minsan na nating naranasan at binitawan at kinalimutan. Pero sa tulong ng ating Diyos, mga kapatid, ating pong hingin sa Kanya, the Lord help me to experience the first love and help me not to forget my first love. Everybody say, praise the Lord. Dahil kung tatanungin mo ako kung sino man the best na first love, walang iba kundi ating Panginoon. Naalala nyo pa yung naranasan yung unang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo mapigilang nakangiti ka na, tumatawa na, masaya na, I don't know, mga kapatid. Kaya nga tayo tinasabihan na baliw eh. Yung mga Pentecostal na yan, mga Pentecostal na yan, mga baliw yan, mga kapatid. Di din natin sila masisisi dahil di ba, sino makikita, takbo-takbo kayo, ala, talon-talon, mamaya iiyak. Mamaya tatawa na naman. Di ba? But when you experience and encounter the love of God, mga kapatid, it change your perception. Alam mo kung bakit ayaw mo bumalik sa templo or sa panalangin or maranasan muli ang pag-ibig niya? Alam niyo kung bakit? Kasi marami tayong mga bagay na ayaw mong bitawan. Dahil kapag ikaw muli mag-commit kay Lord na mahalin kita, alam mo kung ano mawawala sa iyo. Mahal kita, Panginoon, but mahalaga to sa akin eh. Mahal kita, Panginoon, pero yung trabaho ko, ito lang bumubuhay sa akin eh. Paano yan? May linggo ako, Panginoon, na may pasok ako sa linggo. Saan nga masusubukan ng pagmamahal? Hindi lang sa salita, but in action, mga kapatid. Kaya nga masaya ang mga babae or mga yung asawa natin, mga kapatid, kapag talaga makita nila na you are very important sila sa iyo, binibigyan mo sila ng halaga ng oras, ng mga bagay, or yung tila baga, mga kapatid, na ayaw mong makalimutan yung anniversary nyo, yung inyo pong wedding anniversary, yung inyong important occasion, mga kapatid, lalong-lalo na wag mong kalimutan. Tip sa mga mag-aasawa pa lang, wag mong kakalimutan ang birthday ng asawa mo. Dahil pag nangyari yun, naku, buong buhay mo yun pagsisisihan, na kapatid. I-remind niya yun, i-remind sa iyo. Di ba, Brother Rodel? Nakalimutan mo na ba, Brother Rodel? Mukhang munti ka na. Buti na lang. That's why David, under the Old Covenant, everybody say Old Covenant. Now, yung mga anak ng tao noon, mga kapatid, nag-gather sila sa tabernacle. Parang ito, sabi mo sa katabi mo, parang ngayon. Parang ganito lang, pero iba yung setup, mga kapatid. Like, they have tents, mga kapatid, amen, gathered sila lahat. Then yung Old Covenant, mga kapatid. And later, doon po sa templo, mga kapatid, nagbibigay sila ng papuri at honor sa ating dakilang Panginoon. Now, sa ating New Covenant, mga kapatid, ito na ngayon. We gather together as a local churches or local church. And we know that this church is not just only a building, but we are the church of the living God, mga kapatid. That's why we gathered here, assembled, mga kapatid, as a church, and we love gatherings, mga kapatid, of the saints, to meet everybody, lahat, lalo na yung mga mukha na yan, mga kapatid, na ayaw mo, minsan gusto mo, minsan naman nakakainis, minsan naman nakakatuwa, hallelujah, minsan naman, mga kapatid ko, na, pero darating talaga ang point na hahanapin mo yung kapatid mo na minsan na ayaw mo makita every Sunday, mga kapatid. Diba? Nangyari ba sa point nyo na hinanap nyo si Gerald? Wala nang nag-amen, mga kapatid. Uy, nangyari yan nung naalala nyo yun nung nawala si Jojo. Nag-alala din talaga ako nun eh. Nung pandemic, grabe yan, mga kapatid. Buti na lang, nagkikita kami yan, mga kapatid. Dahil kumakatok yan sa bahay. Buhay pa pala siya. Buhay pa pala. Dahil noon, bawal lumabas eh. Bawal kang, lalabas ka lang, bibili. Pagkatapos, balik ka na agad, mga kapatid. Buti na lang talaga, talagang siya nagpapatunay na hindi lang tayo matakot basta-basta sa pandemic, mga kapatid. Amen? Dahil meron tayong Diyos na pinaglingkuran. Kung si Gerald nga, minsan na, mga kapatid, natin din, alam naman natin, mga kapatid, na ayaw natin minsan na makulit, ganito mga bagay, but dyan masusubok yung pag-ibig mo sa ating Panginoon. Amen?
Diyan matatry talaga kung hanggang saan yung pag-ibig mo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil minsan ang pag-ibig natin, nililimitahan lang natin, mga kapatid. Kaya nga ang ganda ng turo kanina sa D-class, mga kapatid, na doon lang tayo sa ating pong mga best friend, common mga friends na kung saan doon kayo nagkakaunawaan. But how about others, mga kapatid, na di mo kasi makausap yan na maayos eh. Kumain ka na, So, talaga, lalo na si nanay. Wala si nanay dito, no? Si nanay talagang hindi makarinig yun, mga kapatid. Pero, oo na lang kayo ng oo kasi ang maganda yun, ang maganda kasama. Kung ano sasabihin mo, oo lang ng oo, mga kapatid. Nay, kumain ka na, oo. Busog ka na, nay, oo. Nakatulog ka man, nay. Basta oo lang yung sagot niya lagi, mga kapatid. Hallelujah. Now, Psalms 119:97 says, "Oh, how I love your law, I meditate on it all day long." Meaning to say, dito na part, mga kapatid, in-express ni David, not just in song, but because this is Psalms of David, dito kanya pong sinulat, na kapag ka pala ikaw ay in love, na tunay na in love, mga kapatid, mamahalin mo, hindi lang yung mga bagay na minamahal, kundi pati din ang kanya pong, di ba pagkamahal mo, sabi ng teacher natin kanina, gusto mo, kausap mo siya lagi. Amen? Pero ang lalaki, mga kapatid, masawain. Talagang darating sa point na sasawa. Parang iba naman ang pag-usapan natin. Iba naman yung bagay na Pero dito, in-express si David, mga kapatid, if you search it, if you read it carefully, lalo na, mga kapatid ko, si David, grabe. Talagang hindi lang niya isinulat at ginawang kanta, kundi ginagawa niya ito sa action, mga kapatid. Kung ganun niya ka-iniibig ang ating dakilang Panginoong Hesus. Biruin nyo, I meditate on it all day long. Everybody say all day long. Tayo nga, bless this food, amen. Yun lang, tapos na, mga kapatid. Pagkatapos ng preaching, wala na magme-meditate. Mas excited tayo doon sa mga post. Social media, mga kapatid. But we don't meditate it. But David, he meditate the Word of God, not just, mga kapatid, amen, and express niya into song, into writings, but he expressed it, mga kapatid, and put it into action, na kanya pong itong ginagawa araw-araw, mga kapatid. He meditated all day long. Kaya nga itong chapters, Psalms, bakit ito makapal, mga kapatid? Yan ang expression ni David, mga awit. Everybody say amen. Deuteronomy chapter 30 verse 20. 30 verse 20. And that you may love the Lord your God. Now, listen to His voice and hold fast to Him. Now, paano mo matutunan mahalin ng isang tao? Number one, syempre, pagka kasama mo din siya lagi, mga kapatid. Hindi naman lagi sa lahat ng oras, Brother Job, good siya. May time din na ayaw mo, di ba? Ay time din na gusto mo siyang, pero di sa lahat ng oras, mga kapatid, consistent yung ating pagmamahal. But David, if you back in Psalms, mga kapatid, kanya pong in-express at kanya pong tinuro sa atin na kung paano mo ibigin ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid, hindi lang sa mga bagay, yung gusto mo lang. Halimbawa, si Sister, gusto lang niya si Mary. Darating ang point, papangit na yan si Brother Jeremy. Hindi naman always gwapo yan. Karagising mo, wow, buti na lang gwapo na pangasawa ko. Kahit gaano pa kagwapo at kaganda, tingnan nyo mga artista, naghihiwalay pa rin. Ay, sus Mariusip, wag yun na. Alam ko, kunwari pa kayo, updated kayo, naghiwalay si Elise sa kasi January pala. Di ba? Perfect, Barbie, prinsesa, lahat na nandun. Pero ba't naghihiwalay pa rin? Diba, mga kapatid? Hindi yan sa pagandahan at pagwapuhan lang ang pagmamahal. Dahil masusubok ang pagmamahal, mga kapatid, hindi lang sa mga bagay na mabubuti, magaganda. Amen? First of all, beauty is in the eye of the beholder, sabi nga nila, mga kapatid. Hindi mo mapakiusapan, Sister Jen, na gwapo ka kung pangit ka sa paningin niya. Hindi mo rin pwedeng sabihin na pangit ka dahil sa iba, gwapo ka. Diba? Hindi mo rin pwedeng sabihin na ikaw ang pinakagwapo dahil sa ibang bansa, pinakapangit ka. Hindi mo rin pwedeng sabihin na maganda ang ilong mo dahil sa ibang bansa, disqualified yan. Amen? Hindi rin pwede na mapuputi ang blessed dahil sa ibang lugar,
Naku, pangit yan, mga kapatid. Hallelujah. So, you know, mga kapatid, but let's go back to love. Baka lalayo pa tayo, mga kapatid. That's why if we say, if you love someone, mga kapatid, kasama asawa mo, mga anak mo, you need to listen to what he or she says. Sabi ng Panginoon, sabi ito sa Bible kung mahal mo ang Panginoon, dapat makinig ka sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Ang problema sa atin po, mga kapatid, sa mga karamihan natin, wag na tayong lumayo, wag na tayo dun sa kapitbahay. Dito lang sa ating mga Pentecostal, gusto lang natin, mga kapatid, yung mga talunan, yung mga explosive bomb, yung mga tugtugan, yung presensya revival, mga kapatid, that's good. That's not bad, mga kapatid. But we can only prove that we love God if we listen to His voice. Because what we want is only the gift, but not to follow His steps. Because we know, ayaw ko na dyan, Panginoon. Ganda-ganda na ng buko dito, pambihira. Utusan mo pa ako mahalin yung kaaway. Gusto ko naman. Dito na ako, best friend ko to Nag-sharing kami, caring kami. Sabi nga ni Sister Lisa, anak ni Matthew, di na mawawala yon. Kung mahal mo ang Panginoon, if you love me, keep my commandments. So marami pala sa atin, Brother Jeff, na nagsasabing, mahal kita, Panginoon, including me, lahat tayo mga sinungaling, mga kapatid. Naalala niyo yung preaching ni Sister Jen? We need somebody na magtatayo, mga kapatid, na magkukonek sa gap. It's because maraming ngayong mga tao that we are too much focusing on social media, mga ganyan na mga bagay, mga kapatid, but we forget the greatest commandment, and that is to love your God with all your heart. Palagpakan natin ating Panginoon. Remember, God speaks to us in times of prayer and worship, and He speaks to us, and hindi lang doon sa tinasabi nila, mga kapatid, na Sunday service lang. Hello? Yung nakikita nyo yung likod ng harap nyo, mga kapatid, at yung si Pastor. But if you ask me what the best experience, yung alone time with your prayer, mga kapatid. This is the best, this is good, na meron kang fellowship, mga kapatid, together with your brothers and sisters, meron pastor, meron po mga leaders, but you know what is the best also, mga kapatid, yung ikaw lang mag-isa, na nagpe-pray ka, mga kapatid, and you encounter and feel this love, and all of a sudden, kahit gaano pa kapangit yan, kahit gaano pa kasukol ang lugar na yan, hindi pinipili ng Diyos kung anong klaseng lugar yan, mga kapatid. Ang hinahanap ng Diyos ay yung puso po na maayos at matuwid, na hinahanap siya, mga kapatid, dahil kahit anong gawin at kilos ng ating Panginoon, if your heart is far from Him, wala siyang magagawa, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. That's why we need to listen for His voice and listen to His voice. Wala nang iba, mga kapatid. Brother Ogo, sometimes misinterpret ka na ng iyong kapitbahay, ng iyong pong asawa, ng iyong mga anak. Sometimes, Nanay Sita, hindi ka maintindihan ng mga kapitbahay mo. Meron talaga mga ganun. But there are some point in your life na kahit parang may gagawin ka, mga kapatid, na, you know, mabigyan mo lang ng kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoon. Another example, Psalms 97 verse 10, let those who love the Lord, everybody say, hate evil. Everybody say, hate evil. Kung mahal talaga natin ang ating Panginoon, then we must and we will embrace His values. Everybody say, praise the Lord. Ay, nako, unang values pala ng Panginoon, bagsak na tayo Everybody say, praise the Lord. Pinakita dito ang Biblia, ang binasa natin, mga kapatid, that God hates evil, mga kapatid. Hindi niya talaga ikalulugdan yan. How much more, mga kapatid ko, amen. That's why He always give us warning. Everybody say warning. Now, if God is so much against evil, then God forbid, mga kapatid, hallelujah, na ma-develop natin yung casual attitude na okay lang naman yan, God will forgive you because God loves you. Di ba may ganun tayong attitude? Is it okay, brother and sister?
God's forgive you and God's loves you. That's true naman, mga kapatid. Yung gagamitin natin yung verse, di naman nagsisinungaling yan. But if you continually doing things or doing evil things, and you say you love the Lord, mga kapatid, I tell you, hindi na ikaw mahal ng Panginoon. Huwag mo nang dadayain ang sarili mo. Mas okay pang aminin mo sa sarili mo na nagkamali ka, nagkasala ka, na ikaw ay wala na. Kaysa sabihin mo, bibibigyan mo sa sarili mo, mahal pa rin ako ng Diyos. Kahit na ako'y gumagawa ng kasalanan. God loves the sinner. Amen? But not the sin, mga kapatid. Kaya nga hindi niya kalooban tayo na manatili sa mga bagay na yan, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, lumaya tayo. Kaya nga niya tayo pinalaya, mga kapatid. Na-overcome niya ang kasalanan, ang kamatayan, mga kapatid. Kaya tayo nandito ngayon nakatayo. Hindi dahil sa kakayanan mo, but it is because of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. That's why this verse is very clear. If I love the Lord, I must hate evil. Dapat yan ang magigipong number one na ma-remind natin sa ating sarili. I must hate evil. Everybody say, don't tolerate evil. That's why if meron mang utos sa ating Panginoon na kamuhian natin, walang iba kundi ang kasalanan, mga kapatid. Dahil itong mga bagay na ito ang maglalayo sa atin, sa ating dakilang Panginoon. Matthew 6:24 says, no one can serve two masters. Everybody say two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Meron talaga dyan mangingibabaw, mga kapatid. Now, if the Lord is your number one priority, mga kapatid, then you need to prioritize His Word, your prayer time, your devotion, mga kapatid, because you cannot divide your affection. Number one, you cannot love God and love the world. 1 John 2:15, you can love God and money. Loving the pleasures of this world is likely, parang sinira mo na lahat ng mga kapatid ko. Amen. It's like you're diminishing your love for God. 2 Timothy 3:14, love God first. Everybody say, love God first and foremost. John 14:15, if you love me, you will obey me what I command. King James Version, if you love me, keep my commandments. John 14:23-24, Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and he will come to him and make our home with him. 24, he who does not love me will not obey my teaching. Mapapatunayan ng isang magulang na mahal ka ng anak mo ay kapag siya po ay susunod sa utos mo, mga kapatid. Kaya hindi mo masisisi minsan si nanay at si tatay na mapagalitan tayo, masermonan, dahil wala nakikita at hindi nakikita ng mga magulang sa atin na iniibig mo sila. Dahil paghugas lang ng plato, hindi mo kaya, mga kapatid. Paglinis lang ng mesa, hindi mo kaya, mga kapatid. Pagwalis, hindi mo kaya, mga kapatid ko. Ano ang bagay na tingin mo, sabihin mo, Nay, ba't araw-araw ka galit? Try sabihin ng nanay mo, mga kapatid ko, try tayo magpalit. Ako ang anak, ikaw ang magulang. So ano ba ang responsible ng magulang? Number one, alagaan ka. Amen? Number two, pakainin ka. Doon pa lang, bagsak na tayo, mga kapatid, higit sa lahat. If you ask any parents, mga kapatid, wala nang alam mo yun, yung anak na makita niya yun, kahit hindi mo na utusan, mga kapatid. Naku, talaga naman. Makita ng Diyos, ay grabe si Sister Raquel, no? Kahit walang nag-uutos, talagang nagwawalis yan. Grabe si Sister Brother, nag-evangelism kahit walang nag-uutos. Ay, grabe si brother kahit... You know what, mga kapatid? Yung tuwa na nakatago sa magulang na kahit man hindi humihingi, bibigyan mo talaga yan. Dahil nakita mo yung anak mo kumikilos, mga kapatid, tumutulong, at higit sa lahat, hindi ka pinapabayaan, mga kapatid. Same thing with sa ating dakilang Panginoon. Kung mahal mo ating dakilang Panginoon, mga kapatid, the Bible says, you will obey what I command. Why? Jesus says in 1 John 5:3, this is love for God, to obey His command. Everybody say command. So ang pagmamahal natin sa ating dakilang Panginoon, hindi lang just mental and emotional, mga kapatid. It is also demonstrated by our
Deeds. Everybody say deeds. That's why God says to obey His commands. Kaya nga, dito pa lang, mga kapatid, amen, mapapatunayan natin, hallelujah, na kung gaano ba talaga katotoo ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil maalam ng Diyos at malalaman ng ating Panginoon na sa pagpapala ka lang natutuwa or sa mga bagay na answered prayer lang, mga kapatid, na hindi siya. What more important is, mga kapatid, is yung pong naglikha sa lahat ng bagay. Yung pong hindi lang answered prayer, hindi lang yung promotion, hindi lang yung blessings, hindi lang yung, mga kapatid ko, yung mga meron kang family, but the most important thing, mga kapatid, also is your love to God, your relationship to Him, yung pong pag-ibig mo sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid, na iyo pong ma-realize na kailanman dapat naging number one mo siya lagi, mga kapatid. That's why if we cry out to God, I love you, Lord, I love you, Lord, you must be very careful, mga kapatid. Let us walk the talk. Dahil pagka tayo po nagsabing, I love you, Panginoon, parang mayroong boses na bumubulong sa iyo, are you sure? Kaya nga, di ba si Pedro, example sa preaching ni Sister Jen, sinabi nito, Peter, do you love me more than this? Dahil alam ng Panginoon, gutom si Peter that time eh. Kailangan ko talagang kumain. Peter, do you love me more than this? Many times, Jesus asked Peter. But the last question na tinanong Jesus ulit, alam na ni Pedro ang sagot, mga kapatid. Kaya mo bang mahalin ang Panginoon? Kahit na wala yung mga bagay na gusto mo, mga kapatid? Iibigin mo pa kaya siya, mga kapatid? Yung bagay na minsan hiningi mo sa Kanya, ito masakit sa Panginoon. Hiningi mo sa Panginoon, binigay niya, pero yun din yung dahilan kaya nawala ka sa Kanya. Kaya minsan hinihingi ng Panginoon muli. Kaya wag mong pagdamutan ng ating Panginoon, mga kapatid, na pagbigyan siya ng oras, panahon, dahil kulang pa yan sa kabutihan na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Let us all stand, mga kapatid. Remember our opening verse, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sabi ng Bible, mga kapatid, with kasama dapat dito, at our mind, our thoughts, and our actions, and we must also love God with all of our strength. Now, 1 John chapter 4, verse 21 says, and He has given us this command. Everybody say command. Whoever loves God must also everybody say, love his brother and sister. Brother Jeff Buena, kaya mo bang mahalin si Brother Angelo? You know, this question is, kayo lang talaga ang makakasagot nito, mga kapatid. But I tell you, hindi mo kayang linlangin ang ating dakilang Panginoon. Because, first thing first, una na binanggit ng Bible, mga kapatid, if you love me, keep my commandments. Now, dito binanggit sa 1 John 4:21, mga kapatid, and He has given us this command, whoever loves God. Lahat tayo nagmamahal sa ating Panginoon, amen? Lahat nagsabing mahal ang Panginoon, taas ang kanang kamay, mga kapatid. Yan, nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Then, ang sabi dito, then you must also love your brother and sister. Everybody say, praise the Lord. Now, Jesus defined the second most important. Natakil na natin yung unang pinaka-importante, mga kapatid. That is the love, our love to God, mga kapatid. But the second most important commandment of the law is loving our neighbor. Matthew 22, verse 39. Dito po, mga kapatid, kung mababasa natin yan. And John reminds us, if we love God, we must also love our brother. We can't love God and dislike people. Amen? Hindi pwede na, Lord, mahal kita, Panginoon, pero ito lang siya, si sister lang, si brother lang. Yung mga taong mahal din ako, Panginoon. But you know what? What is true, mga kapatid? Inibig ka niya kahit hindi ka kaibig-ibig. Minahal ka ng Diyos kahit hindi ka kamahal-mahal, mga kapatid.
pinobridan ka ng ating Diyos kahit hindi ka faithful sa Kanya, mga kapatid. But I tell you, and you must do it also, that you must love your brothers and sister with all your heart also. Now, God, the Bible says, God so loved the world, John 3:16. Dito po binanggit, mga kapatid, that He gave His life for you so that you also will give and share and love and care to others. Everybody say, praise the Lord. You cannot say that, Lord, I love you, then you are not caring your brothers and sisters. Wala nang pakialaman to. Kanya-kanyang buhay to. Buhay ko to. Hayaan nyo ako. Bahala na kayo dyan. Dito na ako. You see, mga kapatid, dahil kung tunay na merong pag-ibig at merong kang pagmamahal sa ating Panginoon, makikita sa iyo yan, mga kapatid. 1 John 4:19 says, we love Him because He first loved us. We love Him because He first loved us. Wala nang ibang una na nagtunay na nagmahal sa iyo kundi ang ating dakilang Panginoon. Last verse that I'm going through, Ephesians 6:24 says, grace to all who love our Lord Jesus Christ with an undying love. Pag sinabi mo undying love, mga kapatid, parang wala nang iba pang makakapag-quench sa iyo, mga kapatid. Wala nang makapag-diminish, wala nang bagay na makakapagpigil sa iyo, mga kapatid. Walang kasalanan, walang mga demonyo, walang mga gawang kamalian, mga kapatid, if you have this genuine love to our Lord Jesus Christ. And gusto kong manatili sa ating kaisipan that your love to God must be number one priority, mga kapatid. Bakit kaya ito inutos na ating Panginoon na siya dapat ang una? Dahil siya ang pinakapuno ng pag-ibig at pagmamahal, mga kapatid. That's why the Bible says, God is love. That's why if you ask me or anybody, mga kapatid, kung gusto mo makasumpong or makahanap ng tunay na pag-ibig, unahin mong hanapin yan sa ating dakilang Panginoon. Every day you will wake up, mga kapatid, hallelujah, Lord, let everything I do this day be motivated by my love for you. Hindi dapat yung Lord, yung my will be done, Panginoon. We need to have this mindset, mga kapatid, Lord, help me that everything I do, Panginoon, every day, dapat motivated sa pagmamahal mo, Panginoon. Dahil kung wala at hindi kasama ang ating Panginoon, dun tayo na didisgrasya, mga kapatid. Diba, saan mo nakikita mga tao na madalas napapahamak kapag hindi nakasama ating Panginoon? Pagka malaman mo na iyong family, mga kapatid, ay meron pong mga bagay na naranasan na kahit man may bagyo, may problema, but you are still intact, mga kapatid, it's not because of you. It's not because of mommy and daddy, but it's because of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya proud akong sasabihin na hindi magmamayabang na lahat tayo dito, family, mga kapatid, may kanya-kanya man tayong dinanas na klaseng pagsubok. Pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na maghiwa-hiwalay. Dahil yan ang patunay na buo at totoo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Let us raise our hands, mga kapatid, before we go to our communion. Lord Jesus, patawarin mo kami, Panginoon, that Lord, help us to do this, Panginoon. Amen. Lahat ng aming ginagawa at mga bagay, help us to do it with love. Kasama dapat ang pag-ibig, Panginoon, Lord. Turuan mo kaming mahalin ka ng buong puso't isip at kaluluwa at lakas, Panginoon. At mahalin din ang aming pong kapwa, Panginoon, na kagaya ng aming mga sarili, Lord. Help us to love you, Lord, with all of our hearts, Panginoon, and to love our neighbor, Panginoon, as ourselves, Lord Jesus. We're praying, Panginoon, God, that each family, Panginoon, na nandirito, nawa ang pag-ibig mo, Panginoon, ang maghari. Hindi po pag-ibig ng pagkanya-kanya, Panginoon, at paghiwa-hiwalay, O Lord God. But we are praying for unity, love, and peace, Panginoon God, at kaligayahan sa paglilingkod sa bawat pamilya, Panginoon. That we are praying, Lord, that you will teach us, Panginoon, to value relationship, Panginoon, especially our love to you, Lord Jesus. The most important commandment of all is to love you, Lord, with all of our hearts, Panginoon God. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say amen.
malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Now, let us proceed, mga kapatid, to our communion. I know that every one of us, mga kapatid, is asking me, bakit may ganito, Pastor John? Bakit may ganito? I tell you, now, what Jesus teach us, mga kapatid, in communion is, mas kilala sa the Lord's Supper or sa panahon natin ngayon, mga kapatid, is the act of thanks or remembrance sa kamatayan ng ating dakilang Panginoon. And if you ask me, the first communion took place, ito po ay kapanahonan doon sa Passover feast nung si Jesus kumain kasama ang kanya pong disciples, mga kapatid, and He uses bread to symbolize the body of Jesus and wine to represent His blood. Now, as we take communion, the purpose, mga kapatid, lahat magsabing purpose. Dahil alam natin na maraming nagtatanong, ano bang purpose na ito? Ano bang mga bagay na, mga kapatid. But I tell you, mga kapatid, wala nang iba pang pinakadahilan kung bakit natin ito ginagawa, bukod sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, but to remember His sacrifice on the cross. Everybody say, remember the sacrifice of the cross. And examine ourselves and confess our sins and proclaim Him as our Lord and Savior. Wala nang iba pang pinakadahilan, mga kapatid. We need to remember the cross of Calvary na ginawang kabutihan ng ating dakilang Panginoon, and to examine ourselves and confess our sins and proclaim Him as Lord and Savior. Now, let us read, mga kapatid, some passage of scriptures na binigay sa atin na babasahin natin. Matthew chapter 26, verse 26 to 29. I'm reading NIV version, mga kapatid. Dito sa screen, I don't know kung anong version niya, mga kapatid. Matthew 26, verse 26. While they were eating, Jesus took bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, "Take and eat, this is my body." 27. Then He took a cup, and when He had given thanks, He gave it to them, saying, "Drink from it, and all of you." 28. This is my blood of the covenant. Everybody say covenant. Which is poured out for many for the forgiveness of sins. 29. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. From now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Now, in Luke, mga kapatid, dito po mas pinalinaw, 20 to 29, chapter 22 ng 29 ng Luke, hanggang 20, and He took bread, dyan na yung tinapay natin, mga kapatid. Give me example. Dito po kayo sa gitna. Sige po, dito kayo sa gitna, mga kapatid. Yung ano. Dito kayo sa gitna. Sige po, tayo lang po kayo dito. Now, this is example, mga kapatid. Sige po, sa gitna po kayo. Then, and He took bread, give thanks, and broke it. Now, for example, this is the bread, mga kapatid. Kita nyo, pandesal na lang to kasi ito na yung bread natin ngayon. But before, napakalaki ng bread na yun. Nasabi ng Bible, He took bread and He break it. Kanya pong itong hinati, mga kapatid, and sabi ni Jesus, "This is my body given for you. Do this." Everybody say, "Do this." "In remembrance of me." 20. In the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Everybody say, poured out. Now, dito piniliwanag ni Jesus Christ, mga kapatid, na ito po ang ating gagawin ay hindi po siya kasalanan at hindi po mali. But listen to me very carefully, mga kapatid. Why we do this? Because it is biblical na kailangan yung gawin ito as a remembrance on the cross of Calvary, and to examine ourselves and confess our sins to Jesus Christ and recommit our lives to Him. Now, let us read 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 11, verse 17 to 33. Ito ang magandang halimbawa at magandang ring pagkasunod, mga kapatid. After Jesus Christ teach the communion or the Lord's Supper, ginawa ng mga disciples yun, mga kapatid. If you read 1 Corinthians 11, 17, 33,
Listen to this. In the following directives, I have no praise, sabi ni Paul, for you. For your meetings do more harm than good. 18, in the first place, I hear that when you come together as a church, kagaya sa atin, as a church, there are division among you. And to some extent, I believe it. Sabi ni Paul, 19, no doubt, there have to be difference among you to show which of you have God's approval. 20, so then when you eat, everybody say eat. 21, for when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. Nakaka-relate tayo dito mga kapatid. Private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Kaya marami sa atin mga kapatid, minsan nagiging practice na lang ito. Kaya tinuturo natin na huwag tayong masanay sa based only on program and things na ayon ng Panginoon, mag-stick ka lang dito sa tinapay at dyan sa hawak mong wine at wala ka nang gagawin after nito mga kapatid. Because yung the Lord's Supper communion ay hindi lang natatapos pagkatapos mong kainin yan, pagkatapos mong inumin yan. Dahil true change or transformation is when you apply it, mga kapatid. Dahil ang patungkol ng communion ay hindi lang po sa mga bagay na ating nakikita. Amen. Dahil una lang nirebuke ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid, at ayon na ayon niya, if you put your faith on the object or things na minsan nandoon na tayo nakafocus sa bagay at wala na sa Kanya. Dahil wala nang ibang pinaka-focus sa communion, una ay siya. Pangalawa, ang iyo pong kapwa, mga kapatid. Kaya dito in example ni Paul na marami ang napapabayaan at nahayaan dahil may iba sa atin na grupo-grupo, nagkain-kain, masaya, pero may iba malungkot at nagugutom, mga kapatid. The question is, you are blessed. But the question is, how about others? Can you share it to them? That's why, bigay ko sana example mga kapatid, pero okay lang na hati-hati na yung tinapay. But if you try to share this one bread, dahil binigay ng example ng Panginoon, isang tinapay lang, ang ginawa nila sa 12 disciples, pinagkasya nila mga kapatid. It speaks of sharing, caring, and, unity mga kapatid. That's why if you read, 22, don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. 23, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. I don't know, mga kapatid, but when Jesus took this bread, one of them betrayed Him, mga kapatid. But Jesus continually shared it. Kahit man sino kang makasalanan, sino kang, but He prioritized His love towards us, mga kapatid. That Jesus says, this is my body, eat it. Bible says, 24, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. 25, in the same way after supper, He took the cup saying, this cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. 26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Meaning to say, ang communion po ay dapat nating gagawin hanggang sa pagbabalik na ating dakilang Panginoon. Titigil lang tayo mga kapatid hanggat pag bumalik na ang ating dakilang Panginoon. Pero hanggat di pa bumabalik ang ating Diyos, we must and we need to remember God's goodness on the cross of Calvary. That's why if read 27, so then whenever eats bread and drinks this cup, the Lord in an unworthy manner will be guilty or sinning against the body and the blood of the Lord. 28, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. 29, for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. 30, that is why many among you are weak and sick.
That's why many of you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. 31 says, but if we were moved discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. 32, nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. 33, last verse. So then, my brothers and sisters, when you gathered to eat, you should all eat together. Kaya nga, pinapakiusapan ko na i-practice natin na magsama-sama tayong mananghalian. Walang maiiwan, mga kapatid. Una na sabi, naalala ko, mga kapatid, sorry, hindi ko mapigilaw emotional dahil dumating sa point sa buhay ko na after nasira, wala lahat, wala na lahat. Nag-aral ako sa Genesis, alam ni Brother Jeff yun, mga kapatid. I have nothing to left, but kailangan kong pumasok ng restaurant, tagahugas ng plato, may sahod, 50 pesos a day para makakain lang, mga kapatid. Dahil ang aming umaga, lugaw kainan, tanghalian lugaw, paggagabi lugaw, mga kapatid. Kasama aking mga kapatid. And kailangan ko magsumikap para makasurvive. Then, na-meet ko tong church na ito, mga kapatid. Laging sinasabi ni Pastor Ray, ang lahat na nagugutom ay pakainin. That's why every time na hindi ko na kaya ang gutom ko, pumupunta ako sa church, mga kapatid. Dahil alam ko, papakainin ako. Dahil alam ko, merong nagmamahal sa akin doon. Dahil alam ko talaga, magpo-provide ang ating Panginoon doon. Now, I want this church, as I don't care kung sinong pa niya na malimos o mayaman, mga kapatid, we will still welcome them. Na sana maging ugali natin na you are welcome, this family. Hanggat maaari, we will share, mga kapatid, because sharing is caring. We will unite ourselves, mga kapatid, na walang ibang kapatiran sana na magsala, sana mayroong regalo. Kung ako lang sana pagyamanin ng Panginoon, pero buti na lang hindi. Dahil alam ng Diyos, mas the best na kung manatili lang tayo. Pero kalooban mang Diyos na pagyamanin ka, kalooban din ng ating Panginoon yan. Then you must share also your blessings to others. Pero alam niyo, pinakaayaw ng Panginoon, pag tayo nagdadamot, mga kapatid. Binasa natin sa Bible, ang sabi ng Bible, yung lahat ng meron kayo, kinrebuke ni Paul itong part nito, mga kapatid. Alalahanin ninyo, lahat yan galing sa ating dakilang Panginoon. Kaya wag mong sabihin, pinagpagurang ko ito, akin lang to. Sa Diyos galing yan. Dahil ayaw ng Diyos na manatili kang madamot, dahil kapag nilamon ka ng kadamutan, tatanggalin din ng Diyos yan para matuto ka lang, mga kapatid. That's why, if you read 32, dinidisiplina tayo minsan ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya bawat kanin, bawat pagkain, huwag niyong sayangin. Dahil yan po ay blessings ng ating dakilang Panginoon. That's why today, as we take this communion, mga kapatid, let's go to the most serious and important part, to prayer. Before you eat this and drink, we must be serious, mga kapatid. Dahil wala nang ibang pinaka-purpose nito kundi alalahanin ang kabutihan ng Diyos at ang ating pong commitment at pag-ibig natin sa ating dakilang Panginoon. Now, as the musicians will come, mga kapatid, before we take this communion, we will sing this kanina, bago mag-preaching, kinanta natin, mga kapatid, before we take this communion part, mga kapatid. Meron na ba ang lahat, mga kapatid? I hope meron na kayong lahat. Hindi na kailangan kainin lahat kung malaki talaga yung tinapay, mga kapatid, dahil napakaliit lang ng ating wine. Kumbaga, mas malaki itong hawak ko, buti na lang sa inyo maliit. Kung merong mang iba sa inyo na wala pa, please kumuha na kayo, mga kapatid, no? Now, before we begin to pray, mga kapatid, I want you to realize and remember na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid, pauna na kanyang binanggit. Na sabi ng Bible, mga kapatid, John 6, chapter 6, verse 53-56, Jesus said to them, very, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink with His blood, you have no life in you. 54, whoever eats my flesh
and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. 55 says, for my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. After this communion, mga kapatid, kailangan mong palalahanan ang sarili mo, I will never be the same again. I will recommit my life to you, Lord, again. Kung anumang lahat ng kasalanan na meron tayo, we will confess it to the Lord right now, mga kapatid. Let us examine ourselves, mga kapatid. Hallelujah. Higit sa lahat, i-commit natin muli at ang pagmamahal natin sa ating dakilang Panginoon. And ask in the Lord, Lord, forgive me for everything, in deed and in word, sa aking lahat ng kasalanan, Panginoon. And with the help of the Lord, Jesus says to His word, I am just and faithful to forgive your sins.